Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 12:11, ang iyong sariling landas. Siyempre, pangalan lang, so hindi naman talaga bagay. Ang bawat tao'y may maraming guro sa kanilang buhay. Maraming tao ang hindi kailanman iiwan ang kanilang guro dahil labis nilang nirerespeto sila. Sa totoo lang, hindi naman kailangang ganyan. Kung iniisip mo ang lahat ng iyong mga guro bilang iyong mga Panginoon sa kaibuturan ng iyong puso, hayaan mo itong maging ganoon. Ang paggawa ng mga bagay gamit ang iyong puso, iyon ang pinakamahalaga. Sabi ni Emperor Yu, hindi sumagot si Lin Feng, umupo lang siya at nakinig. Ngunit maaari mo ring pamulaanan ang lahat ng sinasabi ko sa iyo, lahat ay may iba't ibang opinyon. Lahat ng sasabihin ko ay maaaring mali para sa ibang tao. Sabi ni Emperor Yu na parang bumubulong. Hindi siya nagsalita ng may pagpupumilit, sa halip, lumingon siya at ngumiti kay Lin Feng. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Hindi ako masyadong malinaw minsan. Hindi siya mukhang kung ano ang inaasahan ni Lin Feng. Naiintindihan ko ng kaunti. Sabi ni Lin Feng na nakangiti ng pilit. Siguro hindi mo naiintindihan lahat ng sinasabi sa'yo. Halimbawa, ako ang iyong guro, gagabayan kita sa landas ng paglilinang, itatama ko ang mga bagay na sa tingin ko ay hindi mo nagagawa ng maayos, ngunit lahat ng sasabihin ko sa iyo ay maaaring hindi tumpak. Marahil ang mga bagay na sinasabi ko ay magiging tama para sa akin at sa aking sariling katawan, ngunit marahil na para sa iyo ay magiging ganap na mali. Sa makatuwid, kahit na ano ang sabihin ko sa iyo, dapat kang palaging makisali sa kritikal na pag-iisip. Parang iniisip ng karamihan na ang langit sa itaas ng langit ay isang celestial place, sa totoo lang, ito lang ang nasa harap ng iyong mga mata. Baka gusto mo akong tanungin. Nakangiting sabi ni Emperor Yu. Pagkatapos, humiga siya sa kanyang batong mahabang upuan at tumingin sa langit. Guro, huli kitang nakita, mukha kang matanda. Ngayon mukha kang nasa katanghaliang gulang na lalaki, halatang binago mo ang itsura mo. Cultivation ang dulot nito. Baka sa susunod na makilala mo ako, magmukha na akong binata, katulad mo. Dahilan ng paglilinang. Bulong ni Lin Feng. Pagkatapos ay sinabi niya, ano ang nagdala sa akin sa iyo? Matagal nang gustong itanong iyon ni Lin Feng at ngayon ay sa wakas ay nakatagpunan niya ng personalang emperador. Ipakita mo sa akin ang iyong espada. Sabi ni Emperor Yu, kahit na hindi maintindihan ni Lin Feng kung ano ang kanyang intensyon, ipinalabas niya ang kanyang Tianji sword. Nakalutang ito noon sa harapan niya. Hindi masama. Ito ay naging napakalakas. Hinaplos ni Emperor Yu ang espada at ibinalik ito kay Lin Feng. Tumiti siya at sinabing, kamusta si Tianji na matandang iyon? Ayos lang ba siya? Tianji, kumunat ang noo ni Lin Feng at tinitigan si Emperor Yu. Maya-maya, nag-relax siya at ngumiti ng pilit. Parang ang gulo. Walang magulo, ang bawat isa ay gumagawa ng iba't ibang mga pagpipilian. Sabi ni Emperor Yu Ling. Lahat ay gumagawa ng kanilang sariling mga pagpipilian. Noon, si Emperor Shi at ako ay umalis sa Tianqi at nagpasya na tahakin ang aming sariling landas. Kung ang isang disipulo ay umalis sa Tianqi at pumunta sa Bahwang, tutulungan ko sila, ngunit kailangan pa rin nilang gumawa ng sarili nilang mga desisyon at lumakad sa kanilang sariling landas. Katulad ng iyong siyam na kapwa-alagad, at ikaw. Huling beses naming ipinadala si Qinglin kay Ganyu dahil hinding-hindi namin makakalimutan ang tungkol sa Tianqi. Nag-organize kami ng recruitment process for the first time kaya gusto naming makita kung may darating na taga Tianqi o hindi, may mga disipulo kaya na katulad namin. Kung hindi ka dumating, walang problema, pero dahil nandito ka, syempre mas close kami. Syempre, kung hindi ka nag-effort ng ganyan, hindi ko rin ipinipilit. Ang pagiging isang emperador ay mahirap, ito ay isang komplikadong landas na may maraming mga hadlang. Ang mga naglalakad sa landas upang maging isang emperador ay kailangang magkaroon ng maraming kaaway at kailangang pumatay ng maraming tao. Kahit na may ilang tulong, kailangan pa rin ng mga tao na gumawa ng sarili nilang mga desisyon. Halimbawa, hindi direktang turuan ng mga emperador ang bawat alagad, wala silang pakialam sa bawat nangyayari sa Tiantai, hindi sila magalit dahil may pinatay sa labas. Ang mga bagay na iyon ay hindi naging problema para sa kanila. Maaari ba nilang pamahalaan at pangasiwaan ng 12,000 ng mga alagad ng direkta at asikasuhin ang lahat ng kanilang mga problema? Imposible iyon. Kailangan niyang ihiwalay ang sarili sa mundo. Naiintindihan mo ba ang sinabi ko sa iyo? Tanong ni Emperor Yu na nakangiti kay Lin Feng. Naiintindihan ko, sabi ni Lin Feng na tumatango. Ayaw mo, sabi ni Emperor Yu na umiling at nakangiti. Muling naguguluhan si Lin Feng. Sabi ko naman sa iyo, lahat ng sinasabi ko ay hindi naman totoo para sa iyo. Halimbawa, noong naging emperador ako, lahat ng miyembro ng pamilya ko ay patay na kaya hindi ako na-attach sa kahit na sino emotionally, kaya naman kaya kong ihiwalay ang sarili ko sa mundo. Ngunit ano ang tungkol sa iyo? Bata ka pa, kung balang araw, magiging emperador ka, hindi ka na ba mag-aalala sa pamilya mo? Tumiti si Lin Feng ng pilit. Hinahamon siya ni Emperor Yu. Naiintindihan mo na ba ngayon? Tanong muli ni Emperor Yu. Naintindihan ko, nakangiting sabi ni Lin Feng. Ano ang naintindihan mo? Tahimik na tiningnan ni Lin Feng ang emperador at sinabi. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang kapalaran, sariling landas. Ang iyong landas ay hindi ang aking landas.
Dapat kong pakinggan ang aking puso upang mahanap ang aking sariling landas. Okay, naiintindihan mo na kung ano ang magiging buhay pagkatapos maging isang Zone Cultivator. Sabi ni Emperor Yu. Buhay pagkatapos maging isang Zone Cultivator. Bulong ni Lin Feng. Talagang, pagkatapos mong maging Zone Cultivator, tatahakin mo ang sarili mong landas at wala nang makakatulong sa iyo. Kailangan mong turuan ang iyong sarili at makita kung ano ang pinakamahusay para sa iyo. Mahinahong sabi ni Emperor Yu. Biglang naintindihan ni Lin Feng ang lahat ng sinabi sa kanya ni Emperor Yu at kung bakit niya sinasabi sa kanya ang mga bagay na iyon. Nandito ba si Emperor Shi? Tanong ni Lin Feng. Siya rin ang tumatahak sa sarili niyang landas. Narinig ko na ang mahalagang bato ni Emperor Shi ay nasa iyo ngayon. Ngayon, angkinan mo ang dalawang kayamanan na pagmamayari ko at ni Emperor Shi. Nakangiting sabi ni Emperor Yu. Nakahiga siya sa upuang bato, nakatingin sa langit at nakikipag-chat. Noong nakaraan, siya ay dating pinuno ng Tianji Peak at si Emperor Shi ay dating pinuno ng Tianzuan Peak. Ang Tianji Sword at ang Tianzuan na bato ay dating sa kanila. Puntahan natin ang mga kapwa mo disipulo. Sabi ni Emperor Yu kay Lin Feng. Pagkatapos, tumayo siya, inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Lin Feng at niyugyug ito. Biglang nasira ang espasyo sa paligid nila at nawala sila. Pagkaalis ni na Emperor Yu at Lin Feng, may bakas ng paa kung nasaan sila. Kakaiba ang itsura nito na parang nagbabago bawat segundo. Dumating sina Emperor Yu at Lin Feng sa isang lungsod. Ito ay parang isang normal na lungsod kung saan ang mga cultivator ay hindi masyadong malakas, kung saan ang mga cultivator ay karaniwan lamang. Sa larangan ng pangitain ni Lin Feng, may isang monghe na may tiyagang kumakatok sa bawat pinto. Kahit na pinalayas siya ng mga tao, patuloy siyang nakangiti. Mahirap isipin na ang pulubi ay isang hindi kapani-paniwalang cultivator na kayang sirain ang lugar na iyon. Si Chi-er ay nagsasanay ng Buddhist cultivation at ang Buddha Golden Body Transformation, kailangan niyang maging determinado habang tinatahak ang landas na iyon. Walang pakialam na sabi ni Emperor Yu. Tapos, nawala ulit sila. Naramdaman ni Lin Feng ang ibang Chi, ito ay isang nakakatakot na Chi. Ngayon, sila ay nasa isang larangan ng digmaan. Maraming Zone Cultivators ang nag-aaway at ito ay nakakatakot. Lahat sila parang kaya nilang sirain ang mundo. May tao doon, isang cultivator na nakaitim na damit na basang-basa ng dugo at may hawak na espada. Ito ang unang Zone Cultivator ng Tiantai. Rooexi. Si Rooexi ay isang mamamatay tao, kaya ang pagpatay ang kanyang landas. Sabi ni Emperor Yu. Pagkatapos, nawala ulit sila at muling nagpakita sa lugar ng langit. Kalmado ang kapaligiran, parang hindi sila umalis. Bumalik si Emperor Yu sa kanyang mahabang upuang bato at muling humiga. Tumiti siya at sinabing, lahat ay iba. Si Mo Chen ay sumusunod sa gusto ng kanyang puso, hindi siya palaging naghahanap ng mga pagkakataon. Nagagawa niyang iakma ang kanyang sarili sa iba't ibang mga pangyayari at pakiramdam niya ay nasa tahanan siya kung nasaan man siya. Ang mundo ng paglilinang ay mas komplikado kaysa sa naisip ko, bulong ni Lin Feng. Dinala lang siya ng emperador sa isang larangan ng digmaan kung saan napakaraming cultivator ng Zone, ano ang lugar na iyon? Guro, paano kung ang aking kapwa-disipulo ay namatay sa larangan ng digmaan? Tanong ni Lin Feng. Siya ang gumagawa ng kanyang sariling mga pagpipilian. Mahinahong sabi ni Emperor Yu. Sa lalawigan ng Bahwang, ang mga maimpluwensyang tao ay lumalabas sa lahat ng oras upang lumaban, ngunit walang pakialam ang mga emperador. Ito ay normal. Maliban kung lalabas ang isa pang emperador, ang mga emperador ay may posibilidad na manatili sa kanilang sarili. Kung hindi, paano pahahayaan ng mga emperador na lumaki ang kanilang mga disipulo? Medyo magulo ang mundong ito. Nanatiling tahimik si Lin Feng ng ilang segundo at tumango ng malalim. May mga patakaran. Kung ang mga emperador ay lalabas upang lutusin ang mga problema ng lahat, ang mga disipulo ay hindi matututo para sa kanilang sarili. Ang mga emperador ay magwawasak sa lahat at pagkatapos ay ang isa't isa. Iyon na ang magiging katapusan ng mundo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 12:12, mga pagbabago kahit saan. Lin Feng, ngayon, nakalusot ka na sa ikapitong layer ng Tianqi, at malapit ka nang makapasok sa layer ng Zunqi. Kailangan mong pag-isipang mabuti, ano ang gusto mong maging sa hinaharap. Sinabi ni Emperor Yu sa malalim at malalim na paraan. May mga grand talents na dahan-daang nag-mature, hindi ibig sabihin na bigla silang naliwanagan at naiintindihan ang lahat tungkol sa cultivation, ibig sabihin na hanap na nila kung ano ang pinakamabuti para sa kanila. Ang ilang hindi gaanong mahuhusay na tao ay napakabilis na umuunlad, at ang ilang napakatalino na mga tao, pagkatapos na makapasok sa layer ng Zunqi, ay umuusad ng napakabagal dahil lumalakad sila sa maling landas. Sa ganitong mga kaso, kailangan nilang maglakad pabalik at magsimula muli sa simula. Ang ginagawa mo bilang isang Zone Cultivator ay tumutukoy sa iyong hinaharap kaya ito ay napakahalaga. Nanatiling tahimik si Lin Feng ng ilang segundo, pagkatapos ay tumingin siya kay Emperor Yu at sinabi, Guro, ano sa tingin mo ang mabuti para sa akin? Hindi ko alam, kailangan mong hanapin ito sa iyong sarili. Sabi ni Emperor Yu na umiling. Sa Fortune City, may nakilala kang ilang tao, halimbawa si Yiren Lei mula sa Heavens of Desires Palace.
Ang kanyang paglilinang ay palaging tungkol sa anim na sexual na pagnanasa, kaya siya ay natigil sa samsara. Mali ang landas niya at malamang na hindi na niya ito mababago. Ang parehong naaangkop kay Zhang Renyu mula sa Church of Desire na piniling maging masama, palagi siyang magiging masama kahit na hindi ito ang kanyang landas. Ang ilang mga tao ay lumalakad sa landas ng mga pagnanasa, ang iba sa landas ng kawalang awa, ang ilan sa mundo ng mga tao, at ang ilan ay sa landas ng karahasan. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang paraan upang maging isang emperador at maabot ang mga ulap. Tahimik na nakinig si Lin Fang. Napagtanto ni Lin Fang na ang pagpasok sa layer ng Zunqi ay matukoy ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Narinig kong hinamon mo si Long Teng mula sa Tianlong Divine Castle. Sabi ni Emperor Yu na nakangiti sa maningning na paraan. Kahit nasa langit siya sa itaas ng langit, parang marami siyang alam sa mga nangyayari sa labas. Talaga, isang labanan hanggang kamatayan. Sabi ni Lin Fang na tumatango. Ipapakita ko sa iyo si Long Teng. Nakangiting sabi ni Emperor Yu. Bigla, pareho silang nasa maliit na mundo. Nilikha ito ni Emperor Yu upang hindi makagambala sa mga taong naninirahan doon ng mapayapa. Si Emperor Yu ay nagsagawa ng isang kutsilyo kamay na hampas ng kanyang kamay at tila isang kalsada ang lumitaw sa kanyang harapan. May mga bituin sa paligid at ang ganda. Isang salamin ang lumitaw at may isang nakakatakot at agresibong tao sa salamin na iyon. Naka-cross-leg siya at may kaliskis ng dragon sa buong katawan. Long Teng, namangha si Lin Fang, ang emperador ay may pamamaraan na nagbigay daan sa kanya upang makita kung ano ang ginagawa ng ibang tao. Sa sandaling iyon, ang dugo ng dragon ni Long Teng ay dumadaloy sa buong katawan niya at binago ang kanyang laman at kalamnan. Kahit hindi siya gumagalaw, mukha siyang mabangis. Biglang naramdaman ni Lin Fang ang isang nakakatakot na enerhiyang gumagalaw patungo sa kanya, pakiramdam niya ay nasusuka siya. Gotcha. Isang tunog ang kumalat sa hangin, nabasag ang mga bituin, nawala ang silweta at naramdaman ni Lin Fang na nawala ang mapang-ipang mga enerhiya. Emperor ba iyon? Natatakot na tanong ni Lin Fang. Si Emperor Tianlong iyon, ginamit ko ang Star Mirror para ipakita sa iyo si Long Teng at naramdaman ito ni Emperor Tianlong kaya sinira niya ang teknik ko. Mahinahong sabi ni Emperor Yu na para bang may pinag-uusapan siyang normal. Ngunit sa totoo lang, para kay Emperor Tianlong ito ay talagang maliit sa pagkakataong ito. Alam niya na ang dalawang emperador at si Emperador Tianlong ay hindi mabuting magkaibigan. Marahil ang mga bagay na tulad ay nangyari sa lahat ng oras sa pagitan nila, ngunit karamihan sa mga tao ay hindi alam tungkol dito. Hindi maisip ng mga ordinaryong tao kung ano ang mundo ng mga emperador. Karamihan sa mga tao sa Tiantai ay nag-isip na ang kanilang makapangyarihang mga disipulo sa antas ng Zun ay nagsasanay sa paglilinang sa kalangitan sa itaas ng kalangitan, ngunit sa katunayan lahat sila ay gumawa ng iba't ibang mga bagay at sa iba't ibang mga lokasyon. Lahat sila ay naglalakad sa kani-kanilang landas. Si Long Teng ay nasa misteryosong mundo ng dragon ng Tianlong Divine Castle at mataas ang tingin sa kanya ni Emperor Tianlong. Gusto ni Emperor Tianlong na maging isang tunay na dragon si Long Teng habang pinapanatili ang kanyang katawan ng tao. Gayunpaman, kapag lumabas si Long Teng, siya ay magiging napakalakas. Kung maabot ka niya sa isa lang niyang pag-atake, madali ka niyang masisira. Mukhang gustong gamitin ng Tianlong Divine Castle ang buhay ko para ipakita kung gaano sila kalakas. Tumiti si Lin Fang ng pilit. Ang kanyang paraan ng pagtingin sa mga bagay ay medyo napakasimple. Si Long Teng ay may celestial dragon body at ang laban ng iyon ay makakaakit ng mga tao mula sa lahat ng dako sa bahwang. Ang laban ng iyon ay hindi lamang tungkol kay Lin Fang at Long Teng, ito ay tungkol sa Tiantai at Tianlong Divine Castle. Hindi papayag si Tianlong Divine Castle na matalo si Long Teng. Ang Tianlong Divine Castle ay hindi nagkaroon ng maraming henyo kamakailan, at ngayong lumitaw na si Long Teng, sa tingin nila ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa kanya. Ang lahat ng iba pang mga grupo ng impluwensya ay ganoon, ngunit marami pang iba ang may higit na henyo kaysa sa isa lamang. Ngunit, ang Tianlong Divine Castle ay mayroon lamang Long Teng sa ngayon. Sabi ni Emperor Yu, tila hindi niya masyadong inisip ang Tianlong Divine Castle. Guro, paano ang Tiantai? Nakangiting tanong ni Lin Fang. Sa loob ng 50 taon, mamamangha ang Tiantai sa buong lalawigan ng bahwang, marahil higit pa. Nakangiting sabi ni Emperor Yu. Nagtiwala siya dahil may tiwala siya kay Tiantai. Walang gaanong mga disipulo sa Tiantai, ngunit ang mga direktang disipulo, kabilang sina Lin Fang at Rou Exi, ay napakalakas. Sigurado ka bang mananalo ka laban kay Long Teng? Tanong ni Emperor Yu. Tumingin si Lin Fang sa kanya, ngumiti at tumango. Kailangan niyang sirain si Long Teng. Sige, kapag malapit ka nang makapasok sa layer ng Zunqi, tutulungan kitang baguhin din ang iyong katawan. Hindi ako makapaghintay. Nakangiting sabi ni Emperor Yu. Si Lin Fang ay may pananalig sa sarili niyang kakayahan kaya ganoon din ang emperador. Kahit na si Long Teng ay may celestial dragon body, ano? Bumalik ka sa iyong palasyo at magsanay ng husto sa paglilinang. Sabi ng emperador kay Lin Fang. Tumingon si Lin Fang at muling ipinatong ang kanyang kamay sa sinaunang puno. Naramdaman niya ang dalisay na chi na dumadaloy sa bol nito. Si Lin Fang ay hinigop ng puno at lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Tiantai. Agad na pumunta si Lin Fang sa kanyang palasyo at nagsimulang magsanay ng cultivation.
Pagkaraan ng ilang sandali, kumalat ang balita na natapos na ni Qiu Yuzin ang pagsasanay sa paglilinang sa pagkakataong ito. Nagawa niyang makalusot sa layer ng Zunqi. Wala pang isang taon, napunta siya mula sa ikapitong layer ng Tianqi hanggang sa layer ng Zunqi, iyon ay isang meteoric na pag-unlad. Alam na ng lahat ang tungkol sa kanya sa lalawigan ng Bahwang ngayon. Mas maraming tao ang nag-iisip kung si Qiu Yuzin ay may espesyal na katawan o isang partikular na bagay para tulungan siyang magsanay sa paglilinang. Ano ang nangyari sa kanya? Natuklasan ba niya na mayroon siyang espesyal na katawan? Kasabay nito, kumalat ang balita na malapit nang makapasok si Long Teng sa layer ng Zunqi. Iyon ang huling hakbang bago siya magkaroon ng tunay na katawan ng dragon. Ang ilang mga tao ay nagsabi na ang Tianlong Divine Castle ay nagpapakitang gilas lamang. Ang iba ay talagang naniniwala na si Long Teng ay nagbago, kung hindi, bakit sila naging tiwala? Kasabay nito, kumalat ang balita na si Li Renlei, isa sa 10 pinakamalakas na cultivator ng lalawigan, ay nagsanay sa kanyang Kamadato ang 6 Heavens of Desire and Passion na kasanayan sa isang mahalagang punto. Maaaring huminto si Li Renlei sa pag-aaral ng 6 na sexual na pagnanasa, ang balitang ito ay nakakainis sa maraming manliligaw. Sino ang nagsabi sa kanya na gawin iyon? Isa siya sa 4 na pinakamagandang babae sa probinsya. Sa katimugang bahagi ng Bahwang, umalis si Fu He sa kanyang bundok at tumatakbo patungo sa hilagang bahagi ng Bahwang na para bang may hinabol siya. Hindi kalayuan sa Fu He, mayroong isang Daos na monghe na may ugali ng isang transcendent na nilalang. Sigaw niya. Hindi ka masama, gusto lang kitang maging 381st disciple, yun lang. Isa itong malaking karangalan para sa iyo. Fu He nang marinig niya iyon at nahulog mula sa langit. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 12:13, Kamanghamanghang Bahwang. Hindi mabilang na malalakas na cultivator mula sa Bahwang ang papunta sa hangganan sa pagitan ng kanlurang bahagi ng Bahwang at hilagang bahagi ng Bahwang. Ang labanan sa pagitan ng dalawang kabataang lalaki mula sa Tiantai at Tianlong Divine Castle ay magiging isang pagtaas ng punto para sa isa sa kanila. Bagamat mabagal, kumalat ang balita na nakita rin ni Lin Feng ang manghuhula sa Fortune City. Hulaan ng karamihan na baka sinabi ng manghuhula kay Lin Feng na magiging emperador din siya, ngunit nanghuhula lang sila. Tanging si Lin Feng at ang mga naroon ang nakakaalam kung ano ang sinabi sa kanya ng manghuhula. Sina Lin Feng at Qiu Yuzin ay naging ang pinaka-nakasisilaw na cultivator sa hilagang bahagi ng Bahwang. Hindi nagtagal, sa kanlurang bahagi ng Bahwang, kumalat ang balita na si Long Teng ay nakalusot sa layer ng Zunqi at pagkaraan ng 10 araw, makakatagpo niya si Lin Feng sa Chi Tianshan Mountain para makipaglaban. Si Tiantai ay partikular at kakaibang kalmado. Wala bang tiwala si Tiantai? Akala ba nila matatalo sila sa laban na iyon? Si Lin Feng mula sa Tiantai, na may lakas ng ikapitong layer ng Tianqi, ay natalo ang isang Zun cultivator mula sa Tianlong Divine Castle at namangha ang lahat sa hilagang bahagi ng Bahwang. Pagkalipas ng 3 araw, marami na ang nakarating sa Chi Tianshan. Ang ilan sa mga taong iyon ay nakasakay sa mga dragon-driven na karwahe at sila ay mukhang maharlika at dominanti. Boom boom boom. Dumating ang mga karwahe sa tuktok ng bundok ni Chi Tianshan. Ang alikabok ay lumipad sa paligid at ang mga dumadagandong na tunog ay nanginginig sa lupa. Para silang mga hindi kapanipaniwalang mandirigma. Pagkatapos, isang karwahe ang sumabog at lumitaw si Long Teng. Si Long Teng ay nakasuot ng pulang dragon na damit at siya ay tumingin lalo na maringal at dominanti. Mas maaga siya ng 7 araw, kaya tumingin siya sa direksyon ni Tiantai. Sa loob ng 7 araw, puputulan ko ang iyong ulo at idikit ito sa tuktok ng bundok ng Chi Tianshan. Sabi ni Long Teng, na kumalat ang boses sa buong rehiyon. Gusto niyang ipahiya si Tiantai sa pangungusap na iyon. Hindi magkakaroon ng pagkakataon si Lin Feng na maging mas malakas, mamamatay na siya. Sa loob ng 7 araw na iyon, napakaraming tao ang dumating. Naka-crossleg si Long Teng, at patuloy na nagbabago ang kanyang chi. Ngayon, mayroon siyang chi ng isang dragon. Noong nakaraan, ginamit niya ang kanyang pisikal na lakas upang baguhin ang kanyang katawan, ngunit ngayon ay mas malakas na siya at alam na kung paano mag-transform. Minsan na lang siyang umungol at kaya niyang yumanig ng husto ang lupa. Sa sandaling iyon, si Long Teng ay nasa tuktok ng pangunahing bulubundukin sa Chi Tianshan. May mga upuan at lumitaw ang isang binata na mukhang kakaiba. Pambihira man ang itsura niya, wala sa unahan ng upuan niya or what, nakatayo lang siya, ordinaryo ang itsura. Ito ang pinakanamumukod tanging binata mula sa Sunset Pavilion, si Bai Qiuluo. Si Bai Qiuluo ay nakalusot din sa layer ng Zunqi. Naisip ng maraming tao na namangha. Pagkatapos ng Fortune City, lahat ng nakakita sa manghuhula ay nagiging malakas. Sa wala pang isang taon, marami sa 10 pinakamalakas na cultivator ang nakapasok na sa Zunqi layer, na nagpatunay na hindi sila mas mahina kaysa kay Long Teng. Si Bai Qiuluo ay nagsasanay ng 10,000 transformation abstruse energies, iniisip ko kung sino ang mas malakas sa pagitan niya at ni Long Teng. Akala ng maraming tao. Si Long Teng ay sumisikat, marahil ay hindi siya exception, sa kanyang pagkatao at pagiging agresibo, siya ay nakatayo sa harapan. Paano naman ang babaeng may celestial body at ang may phoenix body? Paano naman si Junmo Shi na may imperial na immortal na katawan?
Hindi ba nagbago ang listahan ng 10 pinakamalakas na cultivator ng lalawigan? Nandito rin si Kiyo Yuzin. Napakaganda niya. Ang karamihan ay nakakita ng isang batang babae na nakatayo doon na mukhang walang pakialam, ngunit napakaganda. Si Kiyo Yuzin ay mas maganda ngayon kaysa sa nakaraan. Tulad ng sinabi ng mga alingaw, nakalusot din siya sa layer ng Zunchi. Nandito rin si Fu Hei. Isa sa 10 pinakamalakas na cultivator ng lalawigan. Ngunit si Fu Hei ay hindi mukhang masaya, ang kanyang mukha ay sobrang dilim. Ilang sandali matapos dumating si Fu Hei, binubuli siya ng isang daos na monghe, ngunit hindi na niya pinansin si Fu Hei at sa halip ay si Long Teng ang pinapansin niya. Little bastard, naging malakas ang lalaking iyon, iniisip ko kung gaano ka naging malakas. Naisip ng daos monghe. Si Lin Feng ay hindi maaaring mas mahina kaysa kay Long Teng ngayon, tama ba? Ang gandang babae. Hindi pa ako nakakita ng ganito kagandang babae sa buhay ko, sabi ng may nakatingin sa malayo. May isang babae na nakangiti sa maningning na paraan, kaya mahirap tumingin sa ibang lugar. Si Yi Renlei, ang kanyang kamadato ang Six Heavens of Desire and Passion na kasanayan ay naging mas malakas. Hindi man lang natin siya matingnan, kung hindi, mababaliw tayo. Naisip ng ilang mas mahinang cultivator. Hindi nila maiwasang mapatingin sa kanya, isa sa 4 na pinakamagandang babae sa probinsya. Napakaraming malalakas na cultivator ang dumating, maging ang ilan sa 10 pinakamalakas na cultivator ng lalawigan. Akala ng karamihan ay namangha. Napakaraming tao ang interesado kay Long Teng. Hindi nila alam na karamihan sa kanila ay hindi dumating para kay Long Teng, ngunit para kay Lin Feng dahil hinulaan ng manghuhula ang pinakamagandang hinaharap para kay Lin Feng. Gaano siya magiging katatag? Ang gayong mahusay na labanan ay maaari ring makaimpluwensya sa alinman sa kanila. Sa isang maliit na nayon na hindi kalayuan sa Qi Tianshan, ang mga tao ay nakataas ang kanilang mga ulo at nakatingin sa tuktok ng pinakamataas na tuktok ng Qi Tianshan. Doon ay makikita nila ang pinakamahusay, batang disipulo ng Tianlong Divine Castle. Mag-isa, madali niyang sirain ang kanilang nayon. Guro, iyon ang pinakamalakas na binata ng Tianlong Divine Castle, tama ba? Tanong ni Yezu nang makita niya ang mukhang agresibong lalaking iyon sa abot tanaw. Natakot sila na baka may dumating ulit, kaya buong oras silang nagtago. Kaya, wala silang masyadong narinig tungkol sa labas ng mundo. Kamakailan, maraming malalakas na cultivator ang lumitaw sa hindi kalayuan sa kanilang nayon at sila ay natakot. Nang maglaon, nalaman nilang magkakaroon ng labanan sa pagitan ng dalawang pinakakilalang binata ng Tianlong Divine Castle at Tiantai. Napakalakas, madali niyang sirain ang aming nayon. Isa itong Zun Cultivator, at napakalakas niyan. Sabi ni Master na Tumango. Ang kanyang kalaban ay dapat na napakalakas din. Ito ay magiging isang henyo mula sa Tiantai, iniisip ko kung siya ay mukhang agresibo. Sabi ni Yezu, siguro siya ay isang Maislan na binata sa halip. Bulong ni Master. Narinig niya na ang kalaban ni Long Teng ay tinatawag na Lin Feng, syempre, hindi niya matiyak na iyon ang Lin Feng na kilala nila. Isang Maislan na binata. Natawa si Yezu at sinabi, paano ito posible? Ang gayong malalakas na binata ay hindi maaaring maging Maislan, dapat silang maging lubhang agresibo, brutal at marahas tulad ng mga taong iyon noong nakaraan. Sigh. Bamantong hininga ang amo, ngumiti at sinabi, nakalimutan mo na ang pumatay sa kanila ay isang maselang binata. Hindi na makapaghintay ang lahat na makitang dumating ang binata mula sa Tiantai. Ang nanalo sa labanang iyon ay magpapamanga sa buong probinsya. Sa di kalayuan, isang espada ang dumating at ito ay gumagalaw patungo kay Qi Tianshan habang naglalabas ng mga tunog ng sipol. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 12:14, ang mahusay na labanan laban kay Long Teng. Sa tuktok ng Qi Tianshan, biglang binuksan ni Long Teng ang kanyang mga mata. Sa di kalayuan, ang mga kulog ay naglalabas ng mga putok na tunog at isang espada ang sumisipol ng husto. Malapit na siya. Ang mga tao ay nakatingin sa malayo, hindi pa dumarating si Lin Feng, ngunit nakikita na nila ang mga sword energies na dumadaloy sa kalangitan. Si Lin Feng ay nakasuot ng fur robe at mayroon siyang sinaunang espada sa kanyang likod, mukhang kalmado rin siya. Sa likod niya ay ang kanyang mga kaibigan mula sa Tiantai. Ang labanan na iyon ay hindi lamang sa pagitan ni Lin Feng at Long Teng, ito ay sa pagitan ng Tiantai at Tianlong Divine Castle, kaya malinaw na dumating din ang mga tao ni Tiantai. Ang silweta ni Long Teng ay kumikislap at umiwas sa matalas na lakas ng espada. Nakita ng karamihan ang dambuhalang espada na tumutusok sa lupa sa bundok, na lumikha ng isang malaking canyon. Nakakatakot. Naisip ng karamihan. Ang ikawalong layer ng Tianqi, sa wakas ay nag-level up na siya. Mula sa Fortune City, isang beses lang nag-level up si Lin. Tumingin sa kanya si Kiyo Yuzin, nanginginig siya, ngunit mabilis na kumalma muli na parang walang kinalaman sa kanya ang lahat ng ito. Napangiti si Yi Renlei sa matangkad na paraan nang makita niya si Lin Feng, nabalitaan niyang mayroon lamang si Lin Feng ng lakas ng ikapitong layer ng Tianqi noong hinamon niya si Long Teng. Ngayong nakalusot na siya sa ikawalong layer ng Tianqi, matatalo ba niya siya? Sa maliit na nayon, maraming tao ang nagtaas ng ulo at nakita si Lin Feng. Ang kalaban ng pinakamalakas na binata mula sa Tianlong Divine Castle ay si Lin Feng.
Iyon ay si Lin Fang na gumugol ng buong araw sa kanila, ang kalmado at tahimik na binata. Tito Lin. Sabi ni Xiao Chen nang makita niya si Lin Fang. Nagsimula siyang tumakbo, ngunit hinawakan siya ng amo at sinabi. Munting kaibigan, ito ay magiging isang mahusay at nakakatakot na labanan, kaya hindi ka makalapit. At saka, napakalayo nito, hindi ka makakarating doon. Guro, matatalo kaya ni Uncle Lin ang masamang tao? Tanong ni Xiao Chen. Kaya niya, napakalakas ni Lin Fang. Sabi ni Yezu bago sumagot ang master. Kinakabahan siya. Ang binata at Meisla na binata ay ang pinakamahusay na batang disipulo ng Tiantai. Ang ikawalong layer ng Tianqi, sa wakas, namatay ka, sabi ni Longteng. Nanatiling tahimik si Lin Fang. Ngayon ay papatayin kita, at sa ibang araw, papatayin ko ang lahat ng mga disipulo mula sa Tiantai. Sabi ni Longteng, namumula ang kanyang mga mata. Mukha siyang matako na dragon na gustong kainin ng buhay si Lin Fang. Bumaba si Longteng mula sa langit at dumaong sa loob ng kanyon na hinukay ng espada ni Lin Fang. Mabangis siyang umungal na parang dragon, pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at pinulot ang isang dambuhalang piraso ng bundok. Nakakatakot na ngayon ang pisikal na katawan ni Longteng. Akala ng madla ang kanilang mga puso ay nagkakarera at sila ay kinakabahan. Pagkatapos ay itinapon ni Longteng ang piraso ng bundok kay Lin Fang. Si Lin Fang ay sumulong, hindi niya sinubukang iwasan ang piraso ng bundok na iyon. Ang puso ni Lin Fang ay kalmado tulad ng tubig, siya ay nasa simbiosis sa lupa. Kumalat ang mga dagandong sa hangin at sa paligid ni Lin Fang, lumitaw ang isang walang katapusang lakas ng espada. Lumitaw ang mga nakasisilaw na espada na nagsasama-sama ng purong sunfire. Si Lin Fang ay gumawa ng isa pang hakbang at ang walang katapusang bilang ng sword energies ay sumunod sa kanya. Pagkatapos ay tumakbo siya patungo kay Longteng. Mamatay. Galit na sigaw ni Longteng. Ang kanyang makahayop na chi ay bumagsak sa kalangitan. Ang piraso ng bundok ay lumipat patungo sa mga sword energies ni Lin Fang at ang sword energies ay mabilis na binawasan ang piraso ng bundok sa mga piraso, ngunit ang ilang mga piraso ay medyo malaki pa rin at gumagalaw pa rin patungo kay Lin Fang. Muling tumalon si Lin Fang, yumanig ang lupa at naglabas ng mga tunog ng pagsabog ang mga kulog. Itinaas niya ang kanyang kamao at sinuntok ang mga piraso ng bundok na gumagalaw patungo sa kanya. Ang mga piraso ng bundok na iyon ay sumabog sa bawat suntok. Kasabay nito, itinaas ni Longteng ang kanyang kamao at tumalon patungo kay Lin Fang. Roar! Parang isang sinaunang dragon ang itinapon ng sarili kay Lin Fang. Si Longteng ay nagpakita sa harap ni Lin Fang at iniunat ang kanyang kamay na may kaliskis na dragon patungo sa kanya. May impresyon si Lin Fang na 1,000,000 toneladang enerhiya ang bumagsak sa kanya. Parang gustong durugan ni Longteng si Lin Fang na umaasa lamang sa kanyang pisikal na lakas. Si Lin Fang ay walang takot habang ang mga lilang kulog ay sumalakay sa kalangitan. Pagkatapos ay sinuntok din niya ang hangin sa direksyon ni Longteng. Gumalaw si Lin Fang na parang hangin. Mukha siyang kalmado sa iba, ngunit iniisip niya na ang pisikal na lakas ni Longteng ay naging hindi kapani-paniwala. Kahit na gumamit siya ng mga dumadagandong na enerhiya upang madagdagan ang kanyang pisikal na lakas, mayroon pa rin siyang mga paraan upang gawin bago maging kasing lakas ng Longteng sa mga tuntunin ng pisikal na lakas. Ngunit nanginginig ang braso ni Longteng nang mabangga niya si Lin Fang. Kahit na si Lin Fang ay hindi kasing lakas niya sa mga tuntunin ng pisikal na lakas, mayroon din siyang mga abstruse energies na pinalapot niya sa kanyang mga kamao. Kahit na nakalusot pa lang siya hanggang sa ikawalong layer ng Tianqi, nakakatakot na rin siya. Kung hindi niya papatayin si Lin Fang ngayon, magiging masyadong malakas si Lin Fang para harapin niya sa hinaharap. Ako ngayon ay isang Zun Cultivator, pinalamutian ko ang aking dugo at maaari na ngayong ibahin ang anyo nito sa sarili nitong mga abstruse energies. Ito ay maaaring tumagal ng isang napakaraming anyo, kaya paano mo balak na labanan ako? Agresibong sabi ni Longteng. Suot niya ang kanyang dragon armor, kasama ang kanyang makapangyarihang pisikal na katawan, ang kanyang dragon armor ay mas maganda pa sa mababang antas na banal na paibig. Kinamayan ni Lin Fang ang kanyang kamay at nag-condense ng espada. Pagkatapos, ang mga lakas ng espada ay sumipol at sumugod sa kalangitan. Ang espada niya sa kanyang kamay ay tila kayang sirain ang langit. Muling sinuntok ni Longteng ang hangin sa kanyang harapan. Atake ng hangin at kulog. Isang espada ang lumitaw sa kamay ni Lin Fang, ang mga tunog na inilalabas nito ay ang parehong mga tunog na ibinubuga ng hangin at kulog. Nabangga ito sa kamay ni Longteng at isang nakakatakot na pagsabog ang tumunog. Ang braso ni Longteng ay hindi na parang kamay ng tao, ito ay matibay na parang bato, o isang bagay na mas siksik kaysa sa bato. Wasakin. Galit na sigaw ni Longteng. Ang kanyang mga kuko ng dragon ay umusad sa pagkakataong ito. Ang espada ni Lin Fang ay gumuhit sa kalangitan na may napakabilis na bilis. Umalangaw ang mga tunog ng pagsabog at nabali ang lahat ng kuko ng dragon. Boom boom boom. Patuloy na bumabagsak ang braso ng dragon mula sa langit at naramdaman ni Lin Fang ang mapang-ipang mga enerhiya. Desolated siya na. Sabi ni Lin Fang. Nagsimula siyang magpakawala ng nakakasilaw at nakamamatay na sword energies. Slash, slash. Tumitaw ang matatalim na tunog, kasama ang sugat sa braso ng dragon. Kumukulo ang dugo ni Longteng.
Namutla ang mukha ni Long Teng, ngunit nagpatuloy siya sa pagpapakawalan ng mabangis at siksik na enerhiya. Pinagpag niya ang kanyang braso at isang malakas na lakas ng dugo ang nagsimulang umikot. Sa isang iglap, gumaling na ang kanyang sugat. Bestial blood ebullition. Nagsimulang kumulo at tumaas ang kanyang dugo. Si Long Teng ay mas mukhang hayop, ang mga kaliskis ng dragon ay unti-unting lumitaw sa lahat ng dako sa kanyang katawan. Roar. Ibinuka niya ang kanyang bibig, itinaas ang kanyang ulo at umungol ng malakas. Parang ulo ng dragon ang ulo niya ngayon. Ang lupa ay nanginginig, ang mga crater ay lumilitaw sa lupa, at isang nakakatakot na lakas ang pumaligid sa katawan ni Lin Fang. Ngunit, winasak ni Lin Fang ang mga piraso ng bato gamit ang kanyang espada. Isang pulang lakas ang lumitaw at naging isang hola, na lumipat patungo kay Lin Fang. Nirvana Sanya Destruction. Agad na pinutol ni Lin Fang ang hola. Hindi nito kayang ikulong si Lin Fang. Muling lumapag si Long Teng at sinuntok ang hangin sa direksyon ni Lin Fang. Galit na sumigaw si Lin Fang at tinaga ang hangin sa direksyon ni Long Teng gamit ang kanyang espada. Hinarang ni Long Teng ang espada gamit ang kanyang mga braso, ngunit lumitaw ang mga sugat. Umuungot. Galit na sumigaw si Long Teng, na nagpang-inag kay Lin Fang. Isang nakakatakot na pulang lakas ang muling gumalaw patungo kay Lin Fang, sa pagkakataong ito ay parang isang napakalaking dragon na gustong kainin si Lin Fang. Ang espiritu ni Long Teng ay sumanib na ngayon sa lakas ng kanyang dugo, hindi ito isang espiritu na lumabas sa kanyang likuran tulad ng dati. Mamatay. Sigaw ni Lin Fang. Hinubad niya ang kanyang nakasisilaw na TNG sword, na pagkatapos ay kumalat sa kalangitan at lumipat patungo sa bibig ng dragon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 12:15, mga hugis ng dragon. Slash, slash. Bumalat sa kalangitan ang mapangwasak na mga lilang kulog at pagkatapos ay tumama ang malakas na kidlat sa bibig ng dragon. Sumabog ang bibig ng dragon at naging walang laman. Ang TNG sword ni Lin Fang ay tila kaya nitong maputol ang anumang bagay na parang tumatagos sa mantikilya. Nagpatuloy ito sa paglipat patungo kay Long Teng habang nagpapakawalan ng purple lighting sa kanya. Naging matigas ang mukha ni Long Teng. Paanong ang espadang iyon ay napakalakas. Paikat na dragon shield. Galit na sigaw ni Long Teng. Isang sinaunang kalasag ang lumitaw sa kanyang harapan at may nakaguhit na sinaunang dragon dito. Umalangaw sa hangin ang mga kaluskos at pagsabog. Ang TNG sword ay bumagsak sa kalasag at tumigil, gayunpaman, nagpatuloy ito sa pagpapakawalan ng mga enerhiya na nagtulak pabalik sa kalasag. Mahigpit na hinawakan ni Long Teng ang kanyang kalasag, ngunit mukhang pagod, ang kanyang mukha ay namumutla na. Mayroon kang napakalakas na pisikal na katawan, nakakagulat, binigyan ka rin ng Tianlong Divine Castle ng mataas na antas ng banal na sanda. Ganon ba sila kitakat na baka masaktan kita? Ang TNG sword ni Lin Fang ay lumulutang sa ibabaw niya. Gamit ang Round Dragon Shield, pinatunayan ng Tianlong Divine Castle na hindi sila gaanong kumpiyansa na madaling talunin ni Long Teng si Lin Fang. Kahanga-hanga na ang pisikal na lakas ni Long Teng, at sa kalasag na iyon, halos sigurado sila na hindi mamamatay si Long Teng. Iniunat ni Lin Fang ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang TNG sword. Nagkondense si Sword Chi at pagkatapos ay sumugod sa kalangitan. Nagpatuloy si Lin Fang sa pasulong. Nanginginig ang lupa sa bawat hakbang niya. Kahit anong banal na sandata ang taglay mo, papatayin kita ngayon. Malamig na sabi ni Lin Fang. Ang kanyang espada ay tila sumasayaw sa langit. Dumadagandong ang mga kulog na enerhiya sa mga alon. Tila kayang sirain ng mga sword light na iyon ang mga bundok at maging ang mga karagatan. Bumaba ito mula sa langit patungo sa kalasag ni Long Teng. Bigla, parang nabuhay ang Round Dragon Shield. Tumaas ito patungo sa sword lights para harangan sila. Kumalat ang mga dagandong sa hangin at narinig ng mga tao ang pag-awit ng dragon. Parang namamanhid ang braso ni Long Teng. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang hindi kapani-paniwalang matalim na chi ang nakapalibot kay Long Teng. Kumikilos si Lin Fang na parang hangin habang naglabas siya ng mas maraming sword chi at ginamit ang kanyang Desolate Shana skill para lipulin ang lahat sa kanyang landas. Ang TNG sword ay buhay at nagtataglay ng maraming kaluluwa. Ang kanyang Desolate Shana skill ay mas malakas sa kanyang TNG sword sa kamay kaysa noong ginawa niya ito ng wala. Ang espada ni Lin Fang ay bumaba mula sa langit. Gumalaw ang mga ilusyon ng dragon upang harangan ito, ngunit winasak ng espada ang lahat ng dinadaanan nito. Lumaki ang braso ni Long Teng habang iginalaw niya ang kanyang kamao patungo sa mga ilaw ng espada upang harangan ito, ngunit tumalsik ang dugo. Nang inag ang buong katawan ni Long Teng at lumitaw ang kanyang tunay na braso. Siya ay malubhang nasugatan. Agad na ginamit ni Long Teng ang kanyang lakas ng dugo para gumaling. Hindi siya binigyan ni Lin Fang ng maraming oras para makabawi. Muli niyang ginamit ang kanyang Desolate Shana skill. Ang Round Dragon Shield ni Long Teng ay sobrang solid, para bang isang tunay na dragon ang pinasok sa loob nito. Gayunpaman, ang Desolate Shana skill ni Lin Fang ay tila hindi rin masisira dahil ito ay may parehong kapangyarihan bilang isang mataas na antas na banal na sandata. Umubo si Long Teng. Ang TNG sword ni Lin Fang ay nasugatan ng kanyang espiritu, na ngayon ay bahagi na ng kanyang lakas ng dugo. Ang kanyang kaluluwa ay nasugatan din. Hindi siya tuluyang gumaling at lumaban ng sabay. Gotcha.
Ang nakakatakot na mga kulog ay sumabog, naramdaman ni Longteng ang mga dumadagandong na enerhiya na tumutusok sa kanyang round dragon shield at gumagalaw patungo sa kanya. Pagkatapos, tinamaan siya ng kidlat at paralisado siya. Pagbabago ng dugo, bestial metamorphosis. Sigaw ni Longteng na halos namumula na ang mga mata ngayon. Naglabas siya ng dugong chi na umagos sa kalangitan. Si Longteng ay nagiging pulang dragon at ngayon, dalawang dragon ang nakatitig kay Lin Fang. Ang round dragon shield at Longteng. Kung ang listahan ng 10 pinakamalakas na cultivator ay hindi magbabago, si Longteng ay tiyak na magiging isa sa kanila. Naisip ng karamihan. Malaki na ang pinagbago ni Longteng, sa katunayan, iba na talaga siya kaysa dati. Kung hindi nagbago si Longteng, napatay sana siya ni Lin Fang sa isang sword strike. Walang mangyayari kay Uncle Lin Fang. Sabi ni Xiao Chen sa maliit na nayon. Mukha siyang kinakabahan. Si Uncle Lin Fang ay nakikipaglaban sa isang dragon. Magiging maayos din siya. Hindi totoong dragon yan, transformation lang yan. Sabi ni Yezu na medyo naiintindihan ng tungkol sa cultivation. Matagumpay na naging dragon si Longteng at hawak niya ang kanyang round dragon shield sa kanyang harapan. Tiningnan niya si Lin Fang sa isang mapangasar na paraan at sinabi, "Ay dudurog kita para mamosh at kakainin ka." Sinaksak ng TNG sword ni Lin Fang ang lupa, itinaas ni Lin Fang ang kanyang ulo at tumingin sa dragon. Matapos ayusin ang sarili, inilabas niya ang kanyang espada sa lupa at dahan-daang naglakad pasulong. Ang dragon ay nakatingin kay Lin Fang sa paraang hinamak, ngunit si Lin Fang ay mukhang kalmado. Biglang nanlamig si Longteng. Mayroon akong katawan ng dragon, ang aking dugo na walang lakas na enerhiya at ang aking sumisipsip na abstruse na enerhiya ay pinagsama-sama nito. Kahit na malakas ka, wala kang pagkakataon. Kakainin kita ng buhay kapag tapos na ako sa iyo. Sabi ni Longteng. Pagkatapos, umungol siya at muling ibinagsak ang sarili kay Lin Fang. Ang mga ilaw na pula ng dugo ay nagliwanag sa lugar at naramdaman ni Lin Fang kung gaano sila kapanipaniwala. Kakainin niya si Lin Fang ng buhay, nararamdaman ko ang lakas. Akala ng karamihan ay nanginginig. Si Longteng ay naging dragon at gustong kainin si Lin Fang ng buhay na parang hayop. Sa sandaling iyon, hindi na makita ng karamihan si Lin Fang dahil nababalot siya ng mga pulang ilaw na iyon. Huminto si Lin Fang at itinaas ang kanyang ulo. Lumitaw ang mga ilaw ng espada mula sa kanyang mga mata na tila maaaring tumagos sa anumang bagay. Biglang sumakit ang mata ng dragon. Puputulin ko ang ulo mo at iluluwa. Mabangis na sabi ni Longteng. Si Lin Fang ay nababalot sa kanyang lakas ng dugo ngayon. Ganoon ba? Bulong ni Lin Fang. Muli niyang inilagay ang kanyang espada sa lupa at malamig na sinabi. Desolate explosion. Slash, slash. Sa isang iglap, ang lupa ay nagsimulang kumaluskos, dumagundong na enerhiya ang sumalakay sa kalangitan, apoy at mapangwasak na enerhiya ay nagmula sa ibaba. Nagsanib sila sa espada ni Lin Fang at gumalaw sa lahat ng direksyon. Slash. Ang mga dugong ilaw na iyon ay dahan-daang pumutok. Kung may makakakita sa mga mata ng dragon noon, malalaman nilang nasasaktan siya. Mamatay. Galit na sigaw ni Longteng. Ang mga enerhiya ng dugo ay umuusad, ngunit mukhang kalmado at payapa pa rin si Lin Fang. Hindi nakaramdam ng ligtas si Longteng nang tumingin si Lin Fang sa ganoong paraan. Empty space bestial illusion technique. Sabi ni Lin Fang. Napapaligiran sila ng walang laman na enerhiya sa espasyo, tinatakan silang dalawa sa loob. Nagulat si Longteng. Pareho silang ikinulong ni Lin Fang sa isang bakanteng espasyo, ganoon ba siya kay tiwala na kaya niya itong patayin? Frenzy. Sigaw ni Longteng. Kasabay nito, sinabi ni Lin Fang. Sumpa sa dugo. Sa sandaling iyon, si Longteng ay natakot. Naging maldita ang dugo niyang dragon habang unti-unting natuyo at naaagnas. Hindi na kinokontrol ni Lin Fang ang kanyang TNG sword, naglalabas ito ng sarili nitong mga desolated energy, walang tigil. Kaakibat ng mga lakas ng pagsumpa, ang katawan ng dragon ay nagsisimula ng pumutok sa ilalim ng presyon. Hindi. Arg. Nagsimulang manginig si Longteng. Paano mabisang isumpa ni Lin Fang ang kanyang dugo? Inangat ni Lin Fang ang kanyang ulo, mukha siyang kalmado at tahimik. Nanginginig ang mga kalamnan sa mukha ni Longteng na parabang naiintindihan niya ang gustong gawin ni Lin Fang. Malamig na sinabi ni Lin Fang, kahit na napakalakas ng mga atake ko sa espada, hindi lang ako eksperto sa paggamit ng mga espada. Sinabi ko sa iyo, na ngayon, kahit na nakalusot ka sa layer ng Zunchi, papatayin kita. Hinawakan muli ni Lin Fang ang kanyang TNG sword at tumalon patungo sa ulo ng dragon. Hindi. Paus na sigaw ni Longteng. Isang sugat ang lumitaw sa lalamunan ni Longteng at umagos ang dugo. Bumangon si Lin Fang sa hangin, sa pagkakataong ito ay gusto niyang sirain si Longteng. Slash. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nabuo sa ikatlong mata ng dragon, isang nakasisilaw na liwanag ang lumitaw at lumipat patungo kay Lin Fang. Tumakbo pabalik si Lin Fang ng mabilis hanggat kaya niya. Makajos na kamalayan na palasyo. Lumitaw ang mga ilaw mula sa ikatlong mata ni Lin Fang. Naramdaman ni Lin Fang ang isang nakakatakot na lakas na bumagsak sa kanyang makajos na kamalayan na palasyo, na tila ba ito ay masisira. Boom! Muling kumalat sa hangin ang mga dagandong. Naramdaman ni Lin Fang ang makajos na kamalayan ng ibang tao kasama ng kay Longteng.
May umatake sa pinakamahalagang sandali. Bastos. Naramdaman ni Lin Fang ang matinding panginginig ng kanyang kaluluwa. Napakawalan Jia ng Tianlong Divine Castle. Nakialam sila para tulungan si Long Teng. Hindi nila hahayaang mamatay si Long Teng.